Balik ulit tayo sa pagreaksyon nitong sa Comelec ngayon na parating na itong eleksyon na mayroon talaga akong naamoy o hindi lang naman siguro ako pati na rin siguro kayo na naamoy nitong hindi maganda mangyayari itong eleksyon na itong darating kasi ito update ko lang din to sa aking video nung nakaraang araw na tungkol ho dito sa mga 72 European Union na mga mag-observe sa eleksyon na darating itong May 12, no? So ito 'yon na bali follow up reaction ko ito dahil may napanood akong video nito kay Attorney Glenn Chong. At itong video na to ay nagpapatunay na ang nag-invite nitong mga 72 na mga European mga tao to nanggaling dito sa Europe ay ang Comelec ho ang nag-invite pala nito. So di ba ang sinabi kasi nito nung nakaraan is Philippine government nag-invite sa kanila para mag-observe itong sa darating na mga araw, itong sa eleksyon nga. So bukod pa dyan ay mukhang magdagdag pa sila ng mga tao pag malapit na ho ang eleksyon. So ito yung video ni Attorney Glenn Chong. Attorney Glenn Chong ulit. Alam naman natin si Attorney Glenn Chong kasi ay na ano to siya, parang ito na yung ano niya na sana naman transparent kagaya nitong ni Attorney Harold Respicio na sana naman ay ang eleksyon na darating ay transparent. Hindi na yung may mga magreklamo pa pagkatapos ay nagdaya ang politiko na to, nadaya ang probinsya na to, nadaya ang mga partido na ganito. Kaya ayaw natin na mangyari ulit yun. Kaya lang ito si George Garcia ay hindi pinakinggan itong mga panawagan nitong dalawang abogado. Na itong si Glenn Chong ay matagal na ho itong nagiging parang ano niya na to. Tuwing eleksyon, ito na yung panawagan niya na sana walang dayaan na mangyari. Kasi alam niya itong Comelec na to, alam niya na mayroon talagang hindi magandang gagawin itong darating na eleksyon. So ito yung video na to na magpapakita sa inyo, ipapakita ko sa inyo na confirm nga itong si George Garcia ang nag-invite dito. At mamaya dagdagan natin ng mga opinion pa tungkol ho dito sa mga European na mga tao na to, bakit sila nandoon. Sige, ito pasok ko yung video. European Union is sending a 200-man election monitor team. Yes. And mind you, Doc, ang sinabi on invitation of the Philippine government. So, yes. Sinong nag-imbita? Ang Comelec. Yeah. Knowing George Garcia, nakatrabaho ko yan with the Marcoses, knowing him, he's so insidious, he lives up to his reputation as an operator, insidious yung kanyang pamamaraan. Ang ginawa niya, ang gagawin niya dyan, inimbitan niya ang EU, mag-set up ng monitor team para gamitin niyang deodorant. Walang daya kasi minonitor ng election monitors ng EU. O ito yung kanyang kumbaga ano ba yun? Deodorant niya. I-deodorize niya yung daya with this, using the EU. So, habang tayo mga kababayan nyo, do your share, I will do my share to neutralize this. Susulat ako kay Ursula von der Leyen, yung president ng EU, at yung ambassador ng EU to Manila, and the head of parliament ng EU, to tell them na ito yung daya na ginawa ng Comelec. So, I will present this to you as part of your duties of election monitoring. Kung hindi nyo ako pagbigyan, ibig sabihin, biased kayo. So, in-neutralize natin sila. They have to hear me para magamit nila fully yung EU monitor na fair and impartial. Pag hindi nila ako pinakinggan, ay ibig sabihin, magkakonsabo kayo. So, hindi nila magagamit as deodorant yung EU monitor. At nakikita natin ang sinasabi ni Attorney Glenn Chong at binanggit niya mismo na in-invite sila ni Comelec Chairman George Garcia. Comelec, pero sino bang chairman dyan? George Garcia. Ang sabi niya doon ay i-deodorant o deodorize. Ibig sabihin, pabanguhin niya, tanggalin niya yung mga hindi magandang nakikita o mga ahaka-haka na dayain ng eleksyon. Ginawa niya ni George Garcia nito ay ginawa niya itong frontal itong mga European
na mga tao. At hindi pa ha, 200 pala, lahat ito sila para mag-observe sa buong Pilipinas. At ito ngayon, ang ano ni Attorney Glenn Chong, ginawa niya to para pagtakpan ang mga mangyayari sa eleksyon na may dayaan para sabihin niya, madali lang to ituro eh. O nandyan, yung mga taga-ibang bansa na nagbantay nung panahon ng eleksyon tapos sabihin niyo nandaya kami. Ganun kasimple lang yan. Sa ngayon pa lang, si George Garcia, hugas kamay niya na. Kasi pag once may pumutok na nadaya may maraming dayaan ito, so gamadali lang sa magsabi na, hindi yun. Ang daming pumunta dito na mga taga-ibang bansa na nag-observe sa eleksyon, walang dayaan nangyayari. Biro mo naman 200 na mga tao ng European Union na mag-observe dito. Bakit di siya nag-imbita kung talagang kung bakit European Union lang ho ang inibitahan niya? May nagko-comment dito. Ang dami ko nakikita ng comment na yan, tapos na ang eleksyon. Para kaya sa akin, ganun din ako. Tapos na ho ang eleksyon pag ganito man lang. At bakit kukuha ka ng mga foreigner para mag-observe sa ating eleksyon na para masabi na walang dayaan? Bakit hindi ka kukuha? Kukuha ka na lang pare. Hindi ka kukuha sa ibang bansa. Gagastos ka pa ng panghotel yan? Gagastos ka pa ng pamasahin ng mga yan? Sinong gumastos niyan? Para mag-invite ka. Alam nga naman yung mga tao na yan. Hindi pumunta ng Pilipinas yan. Yung mga pagkain niya, mga nilulunok yan, mga nilalagay sa kanilang mga bituka, yung mga hotel yan, sinong gumastos yan? Gobyerno ng Pilipinas? Tinatanong ko lang naman. Ganun na ba talaga sa atin ngayon, George Garcia? Wala na ba talaga tayong diwala sa ating mga kapwa Pilipino? Mag-invite ka pa ng mga taga-ibang bansa? Ganun na ba talaga ngayon ang ating dating presidente pinadala sa ibang bansa para dito litisin sa ibang bansa? Ito na naman ngayon, eleksyon na naman ang ginawa nyo ngayon dito. Para sabihin nyo na malinis ang eleksyon na to kasi nag-invite kayo ng mga taga-ibang bansa para titingnan. Anong pakialam ng ibang bansa? Sa tingin ko lang ha, anong pakialam ng ibang bansa nito na mag-observe? Eh mga yan, sigurado na mamasyalan sa Pilipinas. Anong ginawa nyo yan? Nag-tourist yan. Sige, punta tayo doon. Inimbita. Ako ba halimbawa, di ko interesado ko sa Pilipinas na yan, mag-eleksyon kayo. Anong paki ko yan kung magdayaan kayo? Ganun lang yun. Ba't kayo mag-invite ng mga pare? Na mga sobrang independente yung mga mindset na magandang mindset. Ang dami dyan mga pare na pwede niyong gawin yung witness yan. Bakit ka kukuha pa sa ibang bansa? Mag-import ka pa ng mga tao? Si George Garcia naman, nandilat na naman yung mata ko nito, na nabubulol ako. Kasi nga naman, itong ginawa ni George Garcia, hindi talaga to tama. Kwintahin nyo na lang, pamasahin niya mga yan, sinong gumastos? Pang-hotel yan, sinong gumastos? Pangkain yan, sinong gumastos? Baka yung paglalakwat yan sa Pilipinas, sinong gagastos din yan? Ibala yan sa parte ng Pilipinas kung saan man yung sulok-sulok sa Pilipinas. At hitsa pa may darating pa na mga European Union na mga tao. Anong pakialam dito sa Europa? Nandito ako sa Europa. Anong pakialam sa Europa pag nag-eleksyon ang Pilipinas? Ano mangyari yan dyan sa dayaan na yan? Wala pakialam mga tao dito sa mga eleksyon. Ultimo nga, bansa dito. Kung saan kami, wala nga silang pakialam yan. Ang mga tao dito halos nga ayaw bumuto. Wala ditong vote buying ha, wala yan. Pero ano nangyari dito sa eleksyon? Pag eleksyon, mga tao dito hindi interesado sa mga tumatakbo dito. Kasi ang tingin nila sa mga politiko dito, ganun pa din. Nang bubulsa pa din. Mga kurap pa din. Kaya mga tao dito, wala silang pakialam sa pagdating ng eleksyon. Totoo yan ha. Sa ibang bansa, di ko lang alam kung sa ibang mga kapitbahay na bansa dito sa Europe, kung ganun ba sila ka-interesado pagdating sa eleksyon. Pero dito, wala. Wala silang ka-interest dito. More pa kaya ang Pilipinas? Interesado sila dyan? Utak ni George Garcia, no? Utak ito si George Garcia. Pinibilog lahat ang mga Pilipino para sabihin na nag-invite siya ng mga mga foreigner para obserbahan ang ating eleksyon. Nagpaalam ka ba sa Presidenteng Bangag para pinayagan ka din? Oh my goodness. Sus Maria Josep naman,
Para sa akin to kalukuhan ang ginagawa ni George Garcia. Makikita, mapanood man yung video na to, kalukuhan to Mr. Chairman Garcia. Dito sa ibang bansa nga ulitin ko, walang pakialam mga yan pag nag-eleksyon. Lalo na yung spokesperson nila yun, yung nagsasalita nung una. Bisitahin nyo yung video na yan. Na mayroon ako ng mga European Union na pumunta sa Pilipinas. Grabe, wala akong tiwala dyan sa mga tao na yan. Kasi ultimo eleksyon dito sa kanilang bansa, walang mga pakiyang mga yan. Pilipinas pa kaya, puntahan nila? Nagpagod yan punta sa Pilipinas. Sabagay, sa amin ngayon sa Pilipinas, nag-swimming yung mga yan. Kasi yan mga yan, dito sa ibang bansa, mas gusto nila yung bansa na magandang beach. At ang Pilipinas, isa yan. Kahit dito sa bansa kung saan kami, kilala ang Pilipinas, napakaganda ang beach. Kaya yan, sila, gustong-gusto nila makapunta ng Pilipinas. Libre na lahat Pamasahe, hotel, pagkain. Yung iba pa dyan baka libre pa babae ang mga lintik na yan. O slide ko muna yung video na kung sino nagsasalita niyan, Espanyol yan Spain yan siya. Slide ko muna yung video na kunti video lang, mapanood nyo, na sila yan. For attending our call, my name is Manuel Sanchez de Nogues and I am the Deputy Chief Observer of the European Union Election Observation Mission to the Philippines. I am an European Union citizen from Spain. The government of the Philippines and the Commission on Elections invited the European Union to observe the national, midterm and local elections to take place on the 12th of May 2025. In response to that invitation, the EU deployed for the first time an EU election observation mission to the Philippines. Yan ang itsura na yun. Magtitiwala ako doon. Kayo na mismo, i-comment nyo kung magtiwala ba kayo sa mga itsura ng mga yon. At magdagdag pa yun 72 pa lang yan sila doon sa Pilipinas. Magdagdag pa, magiging 200. Yan ang sabi ni Attorney Glenn Chong. Di na to tinantanan ni Attorney Glenn Chong. Sana man totoo yung sinabi niya, sulatan niya yung sino ba yung dito sa European Union. Tutuhanin mo, Attorney Glenn Chong. Huwag na papuntahin sa Pilipinas yung ibang mga miyembro na mga tao dyan sa European Union kasi dito sila kanilang bansa, hindi interesado yan mga yan sa kanilang bansa na mag-eleksyon. Wala silang pakialam kung sinong lalabas na presidente. At iba nga ang kanilang eleksyon dito kasi eleksyon ngayon hanggang alas 7 ng hapon, alas 7 ng gabi, bago mag alas 12 yan, proclaim na kaagad yan kung sino nananalo. Kung sino nananalo yan, pupunta kaagad yan sa kanilang canvasser kung saan man sila Iba kasi dito Halimbawa, dito sa lugar namin kung saan kami ngayon, majority dito ng partido. Dito sa Spain sa Spain. PSOE at saka PP. Pag sinong nanalo dyan, halimbawa, PSOE ang nanalo, pupunta yan sa kanilang headquarters, doon yan i-proclaim. Ang mga tao yan, doon na yan. Nakikita mo rin, gabing-gabi yan. Sasalubungin nila yung sinong nananalo. Makakuha ng majority. Iba kasi dito parliament dito. Kung sinong maraming nakakuha ng boto ng mga kongresista, mga senador, yon ang itanghal na panalo. Hindi vote, hindi sila kagaya sa atin na boto talaga ang basihan. Dito, kung sino yung maraming uupong congressman, senador, yun ang mananalo. Pag manalo ang PSOE, manalo naman sila ng isang, lamang lang sila ng isa, panalo na yan. Siyempre, mali ako Pag manalo, ang panalo niyan, basta makalamang lang. Yun lang. Ganun na naman ang lalaban dito Mayroong mga ibang party, mga maliliit na partido yun, pero yung mga partido na yan, ay kukunin nila yan kung sino yung halimbawa, ang PSOE, nakakuha, lamang sila ng konti lang. Dito kasi limit dito, makakuha ka lang kailangan makuha mo targetin mo yung magiging senador o congressman mo ng 183 o 86. Makakuha ka ng 183 o 86, panalo ka. Pero pag hindi mo makuha yan, may tinatawag yan sila dito ng ano bang tawag niya, kalimutan ko lang 2 beses yan sila maggagawa niya ganyan. Gagawin yan ay ligawan mo yung mga ibang partido.
Mag-offer ka sa kanila, ito gawin ko pag kayong sasanib sa akin. Basta ako magiging presidente. Ganun yan. Investidura ang tawag yan dito pala. Pag hindi nakuha yung 183 o 186, hindi ako sure yan. May tawag yan, investidura. After ng election, mag-investidura yan sila ng 3 months after election. So ang presidente yan, ang di yan presidente pa yan total na elected. Pwede yan siya doon na magiging presidente pero hindi, parang wala siyang power. Kasi dito kasi may hari. Kaya lang ang hari, hindi yan pwedeng sasapaw sa trabaho ng presidente. Ang hari, ang binabantayan lang hari ay yung mga military. Parang tukas sa hari yan. So ito nangyari yan sa Pilipinas. Itong Comelec, samot-saring pautot, samot-saring mga ginagawa niya na para paniwalaan lang sa taong bayan na malinis itong eleksyon na to. No way. Hindi ako maniwala. Naglaganap na itong mga balita na nagka-problema na dahil ito na nga. May pag-asa talagang may pag-asa. May plano na talagang dayain ni Diyos kasi ang eleksyon.